Tama-tama yun. Malakas din niya mga talbot-tapo. Magandang araw ulit mga kabayan. Yan, kamusta po sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo? Yan, welcome po sa Daddy Well TV. Mga kabayan, ay tayo ho ay aray. Mga ngasalan po uli. Yan, congratulations po and best wishes kay Marvin at kay Mikey. Mga kabayan, tayo nga pala ho'y nandun ulit sa aming barangay sa Pag-ulingin West, Lipa City, Batangas. At PRF, may isa naman hong baysanan o kasalan na gaganapin ho din eh. Yan, maraming salamat po sa pamilya ni Marvin at sa pamilya po ni Mikey. Yan, shoutout po kay Kuya Miguel at kay Kuya Sherwin. Mga kabayan, ay at isa naman ho aring masayang handaan din sa amin sa probinsya. At isang masayang bayanihan po muli. Dalawang araw naman po na masayang okasyon at magdamagan lutuan na naman mga kabayan. Shoutout pala po muna kay Vice Mayor Mikey Murada. Yan, ninong po dito si Vice Mikey at masayang nakasama ng pamilya po ni Mikey at ni Marvin. Yan mga kabayan, shoutout din po kay Konsehal Aris Macala at kay Konsehal Mike Lina. Yan mga kabayan, nakarating din ho dito sa bisperas ng kasalan. Mga kabayan, ay DRE ho, yan, magluluto uli ho ng masarap na lutuin din sa probinsya. Daika nga bisperas pala hanggang kaarawan ay talaga naman hong may enjoy ng mga dumarating na bisita. At din nga mga kabayan ay tunay ho na napakarami ho ng dumating na bisita mula ho bisperas hanggang kaarawan ay tunay naman ho yung mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kabarangay ay nakiisa at nakisaya uli ho sa masayang handaan nga rin. Yan mga kabayan, samahan niyo po uli ako sa bisperas hanggang mismong kaarawan at masaksihan ninyo ay hong baysana at panabit, may lutuan, tulong-tulong ng pagkakatay ng mga handa. Mga kabayan, sa okasyon nga pala kung ito yan, makakasama natin ang mga manunulungan ng Pag-ulingin West, East at mga taga Sitio Burandal ng Barangay Marilag, Rosario, Batangas. Yan, ang mga mamamaysanan. At paano mga kabayan, congratulations and best wishes po ulit kay Marvin at kay Mikey at isa naman ho aring masayang kasalan din sa probinsya. Pero may maligat kang suman. Ana! Katalo na. Ito lagyan mo na tay. Hanggang sa may tulungan suman. Pangunahin na yan ako yan. Kung kakausap kape. Suman at kape. Yan mga kabayan at maaga pala ako ng bisberas. Eh di aray, mag-uumpisa na magkatay ng tapo. Boss! Oh! Matagaw siga. Oh, ganda. Araang tapong. Arang mga kabayan ay tapong ay di maaga pala ay magkakatay na. Nauso na sa atin ng gaya na. Kinakatay na agad ng tapong para yung lipat mamay makakapagtanghalian agad pagdating. Yan mga kabayan, nandito ulit tayo sa Pag-ulingin West, Lipa City, Batangas. Kasala naman rin ni Marvin at ni Mikey. Kombinasyon na pala Chong. Ganda pa makina yung kutsilyo, may siman, dulo na. Okay, tatay still at bahan yung tuturo na sundot. Ayun, gana. Kasi pa hindi makakamatay, sabi. Ano yan, pambukas na, pambukas. Design lang. Pambukas na. Bingaw yan dyan. Pambukas to na, ng bilog. Ito mga kabayat, napabato na naman din sa baga ang
Atayan, tama-tama may pampasarap na apdo eh, no kuya? Kuya Ubit natin mahilig sa apdo, Kuya Ubit. Hindi na inalis ang apdo, yan. Mapuputok kayo na ang apdo. Putok ng apdo. Huwag mong papatay, papatay mo. 3 kilo ata yung Kuya Benot eh. Masarap kayo, may kaunting flavor na alikabok eh, no, Kuya? Oy! Ano to yan, tay? Yo, dapat lagay din kayo sa baga ko yan. Kaya ang DMT ang isa. Madulas. Hindi ko rin kaya. Kaya pala. Susuloy na kayo. Oh, ito pa. Alright. Oh. Hatiin mo lang sa natin. Ipisa kang batang ba? Yeah. Tama. Kaya lang patatlo na. Mga kabayan, paapat. Talagang lagab-labang yan. Kulong-kulo at sigurado na sabi ng ating Kuya SLDE yan. Lutong-luto yan. Wala nang halo-halo. Yan, naglalagab-laban na uli ring apoy din sa Tulyasi mga kabayan. Nagsasaing, may mga hinalbos. Yeah, magluluto ko ng pansay. Pwede na kaya, pwede na kaya. Kapoy na! May alam. Pagpaganda ka rin. Idol Sherwin, kay Sherwin. Ang magmamanog ang ating Kuya Migs, ang ating Kuya Sherwin. Parang walang kapait-pait yan ha, Kuya Ka. Oh, yan na ka. Nakaw? Tangina, may mapait niya pala. Nakaw, tumagas na. Tumagas ay. Ilocano siguro ito Kuya Ubet, mahilig na mapaitan din. Mapait yan. Oh, madilaw ay. Ya. Mapait na. Mapait ka. Matipid sa... Ako ba ang pangapatay? Delikado lang hindi na tara. Ayun pa. Pare pagalit mo nangyari. Yan. Parang gusto kong pa. Kaya kang lalala. Thank you. Yan mga kabayan, ang masarap na binanging atay. Yan, kain po kayo. Babang kayo ulit kayo, Bet. Okay, luto-luto sa kuya eh. Ang bangay nangangait pa nito pagkagayat eh. Pinuputol na. Oo nga, ano kaya? Meron nga kaya na. Nangaaswang. Ay, kaso. Yung iba yan yung sariwa-sariwa yung napilas lang ng konti na. Nangaaswang ha. Itimos. Oo, sarap. Nilagyan ng kalamansin ng ating kuya. Kaya ha. Masarap tayo, malinis ng...
Abot sa... Kain po kayo. Masarap nga pa yung ganyan sa usawang kasi na may konting kalamansi. Kaya ko ipingin kayo dyan. Oo, pangunahan ko na. Lagyan mo na. Kasi ng butuhan. Nakalayas na. Saglit lang kaya din eh. Tapos. Hindi na tatalbog. Sige, ano? Sige, pausap ko na rin. May maliit na service ngayon ng ama. Yan, sa patuya rin. Pag yan itong malakasan lahat. Kuya Aka naman ang dadali na rin mga bito-bito ka. Nililinis na. Babawasan kami ke. Oo. Ay, sige, ari mo na. Hindi dalawang balot yan. Oo. Alay, bukas na eh. Sarap na rin. May kibiho na yun ah. Cool. Parang naglinis siya ating kata kanina. Yan na lang. 5 kilo rin. Yan yung dalawa. Sakto nga palang tubig din kuya sa dalawang yan. Sa 7 kilo ngayon. Nahingipit, baka meron pa. Kari. Kapok na rin yung making rin sa kailalagay ng tayo. Oh, isang ko na eh. Ang tiyasay. Patay, baka pag nagpon eh, tumagit matatay. Wala akong naplato diyan. Pero kaya daw. Yung gad mo iwan, oh. Mabinta. Oh, tol. Sige, lagi tayo sa huli. Bigyan mo ito. Oh, kuya ba? Jai. Ariyaw. Ariyaw. Ano katugad? Ayaw ko na lang atay. Masarap din yung pasit kuya Amelera. Eh, lalo't libre. Ayun na lalo nagpapasarap. Oh, wow. Eh, kita mo naman doon sa may bayad, di naman kakautugan. Tama na rin. Baka mapagay ko. Kamahala lang. May pamiga. Karibok na patiner. Atay lang. Bayan ay di lutong-luto ho yung kanin niya. Saktong-saktong umabot pa sa pagkain ng pansit. Ay ba? Di pa ilan? Dalawa lang. Ano na, malaki ka yan? Yan mga kabayan, magtitimpla na ng apretada, suka at pineapple juice.
Kakain mo na ba ako natin sabihin niya? Kaya, lagyan niyo sa kwan. Yung adobo, naka-adobo. Ba yung adobo pa nga niyan? Laro, sige. Hayaan mo. Dapat may adobo eh. Ito mo mga atin dito ay di ka. Hindi masarap ang laman. Kaya ka masarap ng adobo. Huwag pa kami na tulo ko yan. Marami ka kasain? Oo. Tama ng dalawa. Oo. Ramel, baka bawal sa bituka yan. Ay, hindi na nasimba. Timuna. Hindi, joke. Bago lagyan ninyo ng tuyo, ako iinom muna. Ay, hindi ako naglalagay. Sa siya, kanta ko naman lagi sa karnay. Ay, kung ano gagawin mo gusto ng tao. Maraming yung nataas sa presyo. Alex, normal ngayon na Kuya Ramel. Normal. Nagpabili sa Ate Arya, baka kayo hindi maniwala eh, 8 ganitong pineapple lang nga pinabili. Ang dami naman. Abay, siya ginawa na namin tubig eh, na mag-iinom. Ay, yun maganda. Tingnan nyo rin eh. Oo, mas maganda. Kapil pa rin dyan eh, pare, sarap niya. Okay, tama pili tayo. Walo, kaya. Hoy! Ramel, baka pakanignegosiyal. Baka marinegosyal. Para daw sa marap apretado dahil lahat titibusan agad ng pineapple juice. Talaga ho yung kaya pa eh, ginawa namin tubay. Suaw. Lalo pagka tagaraw ng ganito. Ay, di may ilaw, may baso. Oo, yeah, pinakamasarap. May hilo. Walo. Sige, sabi nito, dami naman ulot buhay. Dariyan naga. Pangirinan. Gayatin mo na lang Kuya, no? At yan naman yung matutunaw din. Kaya ko sa totoong buhay, yung panipon na yan. Sinisikmura ako. Kaya, pero hindi ko kaya maglagay na suka o tuyo. Kuya, Tunay na parang ako ang naano yun, nakukonsisya. May nakaliwag na ko talaga. Hindi ka may time. Ay, hindi mo dali yan, aray. Ay, mali. Gusto din akong take. Gusto rin. Kuya, ano pa? Kuya, ano? Kung wala mailagay na ako ah. Ito. Yan, yan. At na. Si Pisa Barriga hindi nang hindi pa nakakamsay. Hindi niya bila. Bayaran mo na ako, Bilay. Nananalo pa. Narong kakapit ka na eh. Kaya pag-iing ko cross man eh, si ba nanibang? Ay, ginagalang na ako. Mapapapwista ko na. Alam mo sa luming kumat, kasi pag ikaw hindi pa rin sa mga dyan, magsinadong ka naman. Pag ayaw pa rin, press 20. Yan. Pag ayaw, barangay tamit ka ng barangay. Daryo pa aming kain. Mawala nga. Baka lalaki din ha. Tomato sauce. Bitchin, tomato sauce. Ang bitsin mamaya na pagka nakasalang. Baka palo noon. Ba, pahalo-halo, ano, day? Yung ating kwan? Sinugaw? Kapit na yaw. Nga ka naman kamay kanina po, regala mo to. Yan mga kabayan ha, unahan natin, napakalinis ng kamay ng Pangulo. Hindi pinapapag hinawian. Bawala na lasa eh. Sa ano sa buray. Ang lutuan daw, wala nang hugasan. Tuloy na ng tuloy. Kahit pa ilang taon niya, tuloy na ng tuloy. Wala hugasan ang lutuan daw. Ang matuwid pag naisa lang patay ako rubyo eh. Basta lalagyan lang ng mga mantika. Kasi mamay ang na pagmura ang Nagagalit pa pagka nililihan ang mga gayan. Daw pa ka ng kiskis ang kawalay, na piritiwa. Daw pa ka ng kiskis ang ilalay. Lumakit na pagmura. Nagasgas. Hindi kinikis talaga. Ang ilalay. Magagasgas. Yung uling? Oo! Nilinis. Nilinis mo katulaw. Oo. Ay, di, sabi lang ko, ang dami kaya ng ulay. Nakarating yung tao.
Ay, bin mo kaya yung pinakailaman. Ayan. Iba pa mahiin mo tanda. Sadyang kabayanan. Oo, yung lutuan. Pero iba pa, nililinay. Oo, ang Yung ilalim laang. Kahit na... Like, ako naman tinatamar ka kaya ka... Ay, lagi pa. Kunti pa. Huwag mo itapon. Oh, maganda yun. Nasusunog-sunog ang ilalim ng garne. Talagang tuyaw. Paminta. Paminta! Ya! Sarap niya Kuya Ubed. Ya! Ay, oo nga pala. Baka may matubigan agad. Bihara na ba yan? Kunti pa. Periodo yan. Ay, kasya nga. Nakabili ko pa ito na rin. Hindi, pang-atin niya. Na yan. Sinunggaok naman nga pala na. Ay, sige na. Ay, wala daw ito pa. Tuka. Tanong. Di, tanong mo muna. Oh. Di medyo kayo muna ako tatanungin. Dala ko yung wallet ka, oh. Hindi ko dala. Rubos naman ata ang laman ng kay wallet ni Dennis eh. Kaya mga yaw. Makikita naman tayo ng may-ari ng bayan. Hello, dito naman kami. Sa kaina, sa pagulingay. Ang dadali na ulit. Boss Roger. Ito ang lutong sinikan. Nakakuha na. Ito pa yung ulay. Hindi pa yung plato. Hindi malukso na pusa yan. Kaunti lang naman ho. Nung magalit pa si Kalaw. Lagyan na isang punong sa garni. Tama na naman ho. Kay Danaw. Ay! Kay kuha kay Danaw. Tama na. Nag-aagal si Kalaw. Hindi na ako nakakuha. Tabago kayo, taba. Ilan kayo't kami naman. Haambon. Aming mahal na konsehal ng Lipa. Ay, magandang umaga po. Meron na dito eh.
tayo naabot lang yung ilang bahay. Salamat na tayo. Ay, sugat na. Lagi na din ako tiyari. Hey. Lagi na. Fritada. Dinuguan. Yan mga kabayan, at pagpatak naman ho ng tanghali ay di arena alipat mula ho sa Sitio Burandal ng Barangay Balagid. Ayan, Boss Obel. Bossing. Diretso ba? Na mga mamamisan. Dito na kuya, dyan na, nandyan. Si Alex. Ito nga, gawa na ginagawa yung kuwang. Kabilag ka. Lalaki na yung argan nawa niyo ate. Lalaki yan ah. Ang kuya, kuha nakakalakad na. Alahaw. Lalaki. Ang isa kuya, 30 ba? 32 lang isa. Yan mga kabayan, ari pala ay 32,000 ang isa. Ay tunay na, no? Pero malinis nga pala rin, dadala rin. Yeah, balik na naman. Yan mga kabayan, ay di saktong dating ng lipat, luto na hong apretada, adobo, dinuguan, sinugaok, at arehong kaldereta ng manok. Pwede mo na magtanghalian na rehong lipat ay di bago umpisa ng ganing mga trabaho. Mga kabayan ay di yan, may mga nakulo na hong tubig, inumpisa na yung paglilinis at pagkakatayo ng mga baboy. Hindi na lang po natin ipapakita yung eksaktong pagkakatay at areho ay nagbabawal dito sa YouTube.
At di yan naman ho ay lilinisin yung mga baboy na maayos, isasabit muna para kayong sobrang luluin. Pag nakatay naman ay kukuha ng ilang kilong panabit at uumpisahan naman ho yung yan mga kabayan. Ito yung panabit. Yan, mayroong suman, kalamay, tamales, mayroong mga suka, toyo, asukal, mga prutas pa, kape, pichi. Lagi na ba duty sa bituka na mo ya? Yes, na eh. Parang mali sa Garcia, pag sa Batangan naman yan ah. Sinalbahay. Huwag ako yung budget, dumali sinalbahay, tawag ako yung budget. Sarap yan mga kabayan. Talagang tostado eh. Nagmamantika ng ayos ang lomo bago sinama rin pinaka patay. Yan, nalagyan na ng tuyo. Kaya malikat ka pagkadali sa sumang yan. Malikat tayo. Tayong-tayo ka na. Sa kanila ginagasan ka. Parang karning sa kaping barakaw. Mercy. Tama na si ma'am. Kapay. Bakain mo na kayo sumang. Matanggas lang meron na eh. Bukas si may bayad na yata na. Kuya ba? Kuya ba nga ganda nga pala. Ay, turol na gaya na. Maganda pagkadalay. Alam na. Sa kalay, buwan na hiya. Buwan na kapag lalaki ginagawa tayo. Yari ano. Kahit naglalangis-langis kuya, matigas. Siya may tigas. Pagka dinalo sa... Kung baka 30, may susuhong. Ay, konsehal. Yan, magandang araw po. Yan na. Ang parumali. Okay, okay.
Magaway. Kahit hindi ka tayo nasakit kaya na. Uy, ayos na yan. Ew, naman. Lumo nga, lumo. Ew. Kain pa kayo mga kabayan. Sabi sa'yo, kumain na kayo, kumain kanina eh. Yan. Hindi ngayon ako makachaw. Dami yan. Ang sarap maging simpleng luto lang ha. Tuso ka lang. Hindi ko kakain, kanya daw image eh. Kailangan ako yung Pino, hindi pa kakain ito natin mag-image. May initindi ng ulo na. Ikaw? Kamusta kuya? Kami na sinis ha. Hindi na kami sa Talyase. Napakadali rin magluto pala ng kuya na. Iisang uhuna. Yan mga kape, papapasukin lang ng konti ang tubig at di. Yan mga kabayan, ganyan lang kasimple ang pagluluto ng ating kuya. Ay di inihulog, hinalo ng konti, inalsan na ho ng apaw. Yan, tinarahan na lang ng baga. Ari pag may 30 to 40 minutes ay saya. Luto ho itong bigas na ito. Mamaya ho ito'y kanin na. Goodbye! Alin ang dadalhin mo muna? Lagyan mo sa makapatya, lagyan mo lang bakit? Saudi yata yan. Baka ito ibigay ng chicks, hindi kaya? Ay, ingat-ingat ang dulo mo. Anong kasi kayo? Bitag ni Paul. Marubod yan, maruguna eh. Ikaw? Yan mga kabayan ay di dire-diretso na ho yung gayatan, gagayatin na ho yung lahat. May magtitimplahan na, ayos na rin ho ang mga panabit. I-deliver na ho aray sa mga ninong at nina. Para labahan. Yan mga kabayan, at dumating din ho din ang aming butihing Vice Mayor ng Lipa City, si Sir Mikey Murada. Yan, kasama po si Konsehal Mike Lina at nakuha po si Vice Mayor dito na ninong sa gaganaping hong kasalan ni Marvin at ni Mikey. Yan, meron hong tinatawag na panabit. Yan mga kabayan, ay diyan ho yung tinatawag na panabit o paalaala. Ibinibigay ho sa mga ninong at ninang. Yan, konting picture at nakakatawa naman ho na yung mga kapamilya po ni Mikey, mga kapamilya po ni Marvin ay di natutuwa rin po na nakarating po dito si Vice Mayor Mikey Murada. Mga
mga kabayan, dahon ng saging at asin naman. Alat, asin nga. Alat. Lagyan ng tuyot yun mamaya. Kuya Ek, alis mamaya ang dilaw-dilaw na yan. Bagay ng pampasarap patay, madilaw-dilaw na yan. Amoy tayo yan. Hindi, wala yan ang gamit tayo. Kulang. Yan mga kabayan ay di nagayat na ho aring mga karne, may mga laman, mga binutuhan, pinagwahiwalay na po, depende ho sa gagawin putahe. At di yung mga morko naman ho ay mano-mano naging dadtadan. Yan, nag-uumpisa na rin hong magluto mga kabayan. Ari naman ho yung possible, ika nga ay kung mapaswerte sa mga magkakaasawa. Kalimitan ho yung nagluluto sa amin ng ganing toge o possible. At yan ho ay isa rin sa mga sarap na putahe pag garing hong bisperas ng kasal. At di umpisa na rin ho yung pagtitipla mga karne. Pang imbutido o morcon. Nakahilera na rin ho yung batya-batya ng mga karne na inalisan na ho ng dugo yan mga kabaya. Pinatigis, inalis ho yung dugo at di maya-maya ho umpisa na rin ang pagtitimpla. At mangyari na rin mga kabayan ay imamarinate ho ito. Pagdating naman ho ng gabi lulutuin na. Yan na ho yung mga magiging main event na putahe. Meron hong lulutuin pang apritada, adobo, tinausihan, pampuchero, embutido, at yan mga kabayan. Yan ho ay pagsasalo-saluhan bukas naman ng umaga. Imamarinate na ho yan ng maayos mga kabayan para mamaya ay hulog na ng hulog at di ika nga ay palalambutin na lang. Konting mga rekado lang sasama gaya ho ng mga reno, gulay kung gaya ng carrots at patatas. At di mamaya ay may masarap na kung pang main event na putahe. Kaya dire-diretso tulong-tulong na ho din sa pagluluto. Mga kabayan, din nga pala ho sa amin ang bisperas ng kasalan ay yan ho ay dinadagsa talaga ng napakaraming tao, lalo na yung mga kamag-anak na may mga trabaho kinabukasan. Yan ho ay sa gantong bisperas na punta, kaya yung garnehong bisperas ay talagang nagluluto na ho ng maipapakain. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Doon na. Pawis na ako, Mikey! May payapos-yapos pa. Yan may mag-uwi. Mikey, my God! Nakuyan na ako. Binagsakay mag-uwi. Mga kabayan, ay di yung pasayaw ho, yun ay ilang set pa yung gagawin pasayaw. At ari naman hong pagluluto, ay di dire-diretso naman ho. Yan, dahil ang mga bisita naman ay dire-diretso ang dating. At ari ho ay lahat ng putahe ay uumpisa ng luto ay hanggang umaga na ho. Pagsasaing at pagluluto na rin mga. Yan, mga kabayan, at pagdating naman ng umaga ay handang-handa na lahat para sa magaganap na kasalan.
Win at may Mikey. Sa isang banal at kristyanong kasal, ang tipan ng pag-aasawa ay tinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Ang sino mang ninanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti na may paggalang, kahinahunan, takot sa Diyos, sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan at dapat igalang. Ikaw, Marvin, tinatanggap mo ba ang babae ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ay sinrakda ng banal na matrimonyo? Siya ba'y iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan? Tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa'y nabubuhay. Yes po, Pastor. Ikaw naman, Mikey, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama, ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang, at iingatan sa sakit at sa kalusugan, na tanging sa kanya lang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Tayo po lahat ay umuko at umigit para po tayo sa asawa. Pasimulang panalangin. Salamat dakilang Diyos sa magandang araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa kalusugang ipinagkaloob niyo sa buhay ng bawat isa. Kami nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito, sa pagdulog ng dalawang nilalang na ito, upang pagtaliin, upang ang bawat tipanan ay marinig, at ang bawat panalangin, upang ang mga basbas na aming gagawin ay mapangyari. Dumito po kayo, Banal na Espiritu Santo, at patuloy namin maranasan ang kagandahan ng isang buhay, sapagkat ang pag-aasawa ay isang sagrado at ang Diyos ang unang nagkasala. Salamat sa inyo, Ama, sa pangalan po ng Jesus. Naintindihan sa mga bagong ngayon na ating kakasal at sa lahat ng mga married couples na narito. Mga paalala na dapat natin sundin. Learn how to deal and resolve conflict in a healthy manner. Ito po yung dapat una na mabigyan natin ng pansin. Pag-aralan natin, siyempre, walang pag-aasawa, walang problema. Ang dahilan sapagkat nagmula kayo sa magkaibang pamilya, na-raise up kayo sa magkaibang pagpapalaki. Maaaring sa tahanan nyo ay matahimik, sa isang tahanan naman ay mahiingay, o maaaring maliligalig. Kayo po'y magkakaiba at i-deal po ninyo and resolve conflict in a healthy manner. Attack the problem and not the person. Pagka po may problema, hindi sinasabing kaya tayo may problema ay napakatamad mo. Hindi ganoon ang pag-resolve ng problema. Kung hindi ano ang magagawa natin para sa ating mga problema. How to deal, learn how to deal, resolve conflict in a healthy manner. Alam niyo po, yung salitang kasal ay makakakuha ka ng 3 pang letra doon. Yung isa sa kasal ay pwede kang kumuha ng letra doon ng sakal. Pero ang pag-aasawa ay nagpapakasal at hindi nagpapasakal. Kailangan ng respeto. Then, pagka binabaliktad mo pa rin yung salitang kasal, makakalikha ka dyan ng salitang kalas. Mula sa salitang, ano yung una? Sakal, dahil nasakal, kasal, ay aklas. Hindi pa, yung huli, aklas. Yung kalas. At makakakita ka rin ng salita sa kasal na aklas. Yan ang mga pangit na bagay na hindi gagawin. Salamat sa bansang Pilipinas, di pa pinapayagan ng divorce. At hanggang maaari, ililigtas lagi ang pagkasama. Mahal natin ang kasal, ang pamilya. Pangalawa na dapat nyo laging gawin, work hard on being great communicator. Mahalaga na lagi kayong nag-uusap.
Pagka nag-uusap, pagka po tayo ay great communicator, marunong tayong makinig. Sa mga babae, 12,000 po nasasabi nila sa buong maghapon. At 2,500 lamang ang sa lalaki na words, no? Sabihin ay talagang magkakasakit ang babae pag hindi nagsasalita. Ngayon, ay ang communication po ay napakahalaga sa tatlong bagay. Una, listening. Dapat marunong tayong makinig, nakikinggan natin. Pangalawa ay using the right words. Alam niyo, pagka nagtimpla ng matamis na kape, hindi na sasabihin mo ay parang gusto mo ako magka-diabetes. Hindi na sasabihin mo ay parang ari tayo ng tubuhan. Kaya naman pagka maalat, parang huwag mo sasabihin, magkakasakit tayo sa bato. Sasabihin ay parang may asinan tayo sa dapat. Anyway, iba naman ang katangi ng tao. Minsan ay sinasabi na hindi hiwa at tapatan. Work hard on being great communicator. Marunong makinig, marunong gumamit ng tamang salita, pagkatapos ay understanding, inuunawa. Ang babae sa panahon ng paglilihi, yan ang pinakamahirap na sitwasyon. Sa panahon ng may menstruation, meron silang buhay na parang nagagalit. At pagka nanganak, yung postpartum na tinatawag, yan yung mga panahong gustong magpakamatay, malungkot. At kaya nga, Marvin, no? Tama. Ay hindi ka na binata after nito. Mukhang ang 90% mo ay para na sa iyong asawa and 10% pwedeng sa trabaho o sa kaibigan. Give your quest for the give up your quest for the perfect partner and perfect marriage. Wala pong perfectong partner. Kung gusto natin magkaroon ng right person, you must be first the right person. Tayo muna ang tamang tao. Yung tinatawag na compatible, hindi po yan nangyayari. Kasi dapat, ang ibig sabihin pala ng compatible, isang ugaling pasilangan, isang ugaling pakanluran. Wala nang gagawin ng Diyos pagka pareho ng ang ugaling inaayos ng siya. Pagkatapos ay lagi niyong alalahanin, remember your marriage vow. Mamaya, may mga nakasulat ba kayo na babasahin para sa isa't mamaya? Meron. Inyo laging alalahanin and always visit the place kung saan kayo ikinasal at para lagi nyo maalala yung place doon kayo nangako sa Diyos. And then, God must be the center or involved in your marriage. Yung perfect triangle, sa iba pag sinabing triangle ay yung babae merong other men at pag naman yung lalaki, other women. Pero ang perfect triangle, yung triangle, ang pangalan ng entire marriage, si Marvin, tapos yung isa si Mikey, yung sa itaas ay si God. That is the perfect marriage. Pagka nagkaroon ng friction, ang dalawa nagkagalit, pupunta sila sa itaas, pupunta sila sa dulo ng triangle, at doon nila mararanasan na lumapit sa ating Diyos. Isa din sa dapat gawin po natin ay yung ating tradition. What is our tradition? Going to church. Hindi po pwede na mawala ang Diyos sa buhay ng mag-asawa. Kinakailangan parehong nagseserve kay God, pareho tayo na nagpe-pray together, read the Bible together, para po tayo ay talagang maging matindi ang buhay. And then, second to the last, is speak life over your marriage. Sabihin natin lahat, speak life over your marriage. Para bang sa tingin mo wala nang mangyayaring maganda, pero magsasalita ka pa rin ng maganda sa inyong pagsasama. Ito pa rin yung pagsasamang pinakamaganda. Honeymoon, it lasts 6 months or 1 year. At ang pangatlong taon ng pinakamatinding panahon para iayos ang pagsasama. 5 years, napakaganda niya yan. At speak always the language of heaven,
the language of angel, lagi kang magsasalita. Huwag tayo magsasalita ng bakit ikaw pa ang aking naging asawa. Sana hindi na lang ikaw pinakasalan ko. Don't speak that. Yan po ay nakakasakit. Alam natin, pag nakapagsalita na tayo, hindi na natin to maibabalik. And then, number 8, have adventure together, travel, have fun together, Boracay, kasi iba't ibang mga lugar, adventure, at yung panghuli pala, don't compare your partner to anybody. Your partner is unique. Pagka nagkakaasawa, either tumataba ang babae, o ang lalaki, o pumapayat ang lalaki. Tingnan niyo po ang inyong katabi na inyong asawa, kasama niyo po ang inyong asawa, kaya maganda yan, kayo po ang nagpagapaganda niya. Pero pagka yan po'y sumama, kayo din po nagpasama po. Kaya, praise God sa araw na ito. Tandaan natin, sinasabi din ng Bible, iiwan, 2 beses humihiwalay ang tao sa kanyang magulang. The first, yung una, ay yung pagputol ng umbilical cord. Pagka sinilang, pinuputol ng umbilical cord, humihiwalay na ito sa magulang, dumedede na ng kanya. Ang pangalawang paghiwalay ay yung sila'y magiging mag-asawa. Kung maaari at magkakapera, may sariling kwarto, may sariling lutuan, sapagkat hindi pwede ito yung tahanan ng magulang mo, narito ka sa ilalim ng tahanan ng magulang mo. Still, yung magulang mo pa rin ang may authority over doon sa bahay na nasa ilalim. Kaya kung meron man talagang magagawa, ay magpagawa ng sariling bahay dahil malaki pa naman ang lupa sa Burandan. Kaya magawa ng sariling bahay, makakatulog. Alam nyo, nung dito kami nakatira, pugo pa ang bahay namin, pala ko may nililindo. No? Kaya sinusuwag ng kalabaw yung aming bahay na kubo, yung pala inuuga na ng tatay. Magsigising na kayo, mga milyonaryo sa Davao. Pagka nagkaroon na kayo ng sariling bahay, kahit anong kainin nyo dyan, magluto, wala nang makikialam, no? Okay, kaya yun lang ang ating may papayo. Pagkatapos ay inyong pag-aral, yung tatlong R, respect, responsibility, and romance. Ano? Laging may respeto sa isa't isa. Napakahalaga kasi na sa mga lalaki kasi pagka nasigawan mo, bumababa ang kanyang respeto sa inyo. Kailangan yung inyong salita ay may mabagal at kung di mabagal, malambing. Sabi ng Bible, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng buot. Yung unang respeto, pangalawang responsibility. Pagka walang makain, ang pag-ibig ay hindi masaya. Ang pag-ibig ay sumasaya dahil may pera. Kasi 90% ng tinatagpo ng buhay ay ang pera. Kaya kinakailangan may trabaho, ang asawang lalaki at ang babae. Hindi naman nasabi ng Diyos sa Bible. Adan, ikaw ay siyang magbubungkay. At Marvin, alam mo bang ibig sabihin ng ATM? Ang ibig sabihin ng ATM, all pieces. Okay, ha? Pagka magtitira lamang ng bibigyan lagi lang ng panggasolina, tapak ng kamatis, at mo sa iyong katabi, walang kupit. Ayan, okay? Ayan, minsan kasi nakapagtago ako ng pera, nakapag-kupit, 16,000. Doon sa ilalim ng upuan ng aking sasakyan. Pagbaba ko, natanggal yung binili kong sasakyan, October, nakita ni Pastor ay 16,000. Pagbalik, sabi niya, ganyan pala ang buhay natin. Kanya-kanya na tayong pera. Ikaw na ang sabi. Ako, nadali nakita. Sabi ko, yan ay kailangang pan-change oil, pang-dalawang gulong, kulang pa ng 2.5. Sabi, pahingin niya ng 2.5 para pandagdag yan. Minsan naman, nagtatago ang mga asawa ng pera. Kasi hindi na ako pwede magpariban. Nagtatago ko lagi ng mga 4,000 para iliban ko yung business ko. Kasi pag nakita nila na maganda yung asawa ko, ay sabi nila, si Pastor na nag-aalaga.
Salamat sa Panginoon. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa araw na ito. Relax. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos na lumikha at sa Diyos nating lahat na nagbigay sa akin ng isang ikaw at sa magiging baby natin. Binabati kita, Mikey, sapagkat ako'y tinanggap mo na noong una ay boyfriend mo pala at ngayon ay mapapangasawa mo. Nagpapasalamat ako sa pagtitiyaga mo sa akin, sa pangunawa at pag-aalaga sa tuwing kailangan ang walang awalan. Sa mga oras na ako'y mahina o stress sa trabaho, sabi ko sa sarili ko na magbibuild ako ng isang Indo concept. Yun pala, ay isang konsepto nating tatlo ng baby natin na may takot at paniniwala sa Diyos. Sapagkat bagamat hindi tayo minsan sulit nakakasimba, basta meron tayong connection na individual sa Panginoon. Hanggang ngayon, parang delay pa rin ako. Kasi, alam mo yun, kinakasal na tayo ngayon. Siguro sa sobrang tuwa ko na din. Kaya ganun. Kaya salamat sa lahat. At salamat sa lahat na nandito ngayon. Nakasama sa mga preparasyon nito. Kung wala kayo, walang ganun. Magpapasalamat ako sa tapat ina na napakaswerte ko na kayo yung magulang ko na lagi kayo nakasuporta pagkat hindi tayo mayaman. Ay lagi kayong bukas kapag kami lumapit sa akin. Nagpapasalamat ko na kayo palagi yung nandito sa amin kapag kailangan namin. Kaya mahal na mahal ko kayo, inay tatay. I love you po. At ngayon, Mikey, pinapangako ko sa iyo na mamahalin, aalagaan at babantayan kita tulad ng aking sarili at sa magiging baby natin. Maraming salamat. Finally, today is the day that we've been waiting and praying. I know there's a lot of struggles, pero di naging hindrance para dumating tayo sa point na ito ng ating buhay. I can still remember saan tayo nagsimula, which is pandemic. Saan tayo nagsimula? You truly can predict kapag sila nagbuha ng guru. Ang dating sa simbahan ng lagi mag-partner, ngayon magiging mag-partner na habang buhay. I'm incredibly grateful to God dahil binigay ka sa akin. Alam ko, sobrang laki ng pinagbago ko. Napakalaki at ramdam-ramdam ko yun. Especially nung dumating ang greatest blessings natin o ang major plot twist ng ating buhay. I know this wasn't our original plan, especially sa amin mga magulang. Humingi kami ng tawad at nagpapasalamat. Dahil sa kabila na nangyari sa amin, andyan kayo upang kami gabayan at tulungan. Ngayon, hindi ka na mag-iisa simula sa araw na ito. Palagi mo na akong kasama, maging ang ating magiging anak. And sa wakas, guys, I waited for long to say
my first love is now finally my husband. Today, my love, I vow to love you above all next to Jesus. I vow to honor you and support you in everything you do, especially sa parts ng iyong mga mukha. I vow to fight for this relationship. I vow to forgive you for all the mistakes and start new. I vow that I will always wash your boxers. Para walang piyesta sa banyo. And I pray that God will be the center of our relationships. Salamat sa pagtanggap ng buo through all my imperfections. Mahal kita at palagi mo yung tatay. I love you too. Wala naman po nakalagay sa Bible na pag namatay ang kandila ay unang namamatay. Sa ilang kamatayan ay tinatapos. Sa panahon na pwede mong patayin ang kandila mo, pakikitan, ito mo. Yan yung time na nawawala na ng pag-asa. Yan yung time na kailangan na merong magliliwanag, magbibigay sa kanya ng paalala. Dahil yung Marvin, sindihan muli yung kandila niya. That the time na yan ang tunay na kasawa. Saan malalabuan ang isip. May mga problema hindi malang gagawin. Kailangan sindihan mo yung kandila niya. Panahon naman na nawala pa rin ang pag-asa, kay patay ng kandila. Ikaw naman, Mikey, that the time naman, kailangan mong palakasin ang loob ng iyong sipag. Sindihan mo yung kalilang mo. Yung time naman, na pareho na kayong nawala ng liwanag ng pag-asa, pagsasama, sa mga hanap buhay, kahirapan, pareho namatay yung kandila. So yung still doon sa gitna. That is the unity candle na ginagawa natin kung bakit meron kandila tayo. Pwede kayo huling-hulingi. Yan ang kailangan natin, relasyon sa Diyos. Humingi ulit ng gabay at tulong ng Panginoon at papanatilihin na ito ay nagliliwanag. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng asawa nito. Maharap kayo sa kanila. Makapangyarihang Diyos na manlilikha ng sansinuko, Panginoon at manunubos, may akda ng pamilya at tagapag-alaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa inyo sa araw na ito. Ang dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasya na tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Iniling namin sa sila inyong pagpalain. Tulungan po sila na maingatan ang kanilang pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mo na ang pamilya na kanilang buuin ay isang huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon. At sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin ang lahat ng kanilang pangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpalang pagsasama. Ito ang aming pinihiling sa pangalan na Jesucristo, aming Panginoon. Ipinahayag ninyo sa harap ng Diyos at ng kapulugang ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-aasawa. Ngayon, sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng Door of Faith Christian Church International at ng Republika ng Pilipinas, ng PSA,
ikaw, Marvin, at Mikey, ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ni naman. Palakpakan po natin. Marvin and Mikey, magpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap niya ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, ang kanyang kapayapaan. Mga minamahal na mga kapatid, buong karangalan kong ipinapakilala sa inyo, sa inyong lahat, ang bagong kasal na sina Ginoon at Ginang Marvin and Mikey Soriao. Palapakan po natin sila. Ang unang halik na sagrado at legal. Pwede na kayong humarap upang mag-kiss the bride. Magkakaya si Mandanas at lap yun eh. Mandanas ka, Mandanas. Ang gagawin natin sa kiss nyo, bibilang kami ng from 10 to 1. Yun yung pinaka mahaba. Okay, halikan mo na si Mikey, bibilan tayo, come on. Sige, halik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palakpakan natin sila. God bless you po. Maraming po at ito. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours.
Mga kabayan, ay yan na po ang napakasaya at talaga naman marami rin tayong matutunan sa handang ito, lalo na ho kay Pastor. Maganda rin ho ang kanyang mga naging payo sa magiging mag-asawa o sa naging mag-asawa. Paano mga kabayan, ay di hanggang dito na lamang po at ito po ang masayang baysanan o kasalan sa probinsya ni Mikey at ni Mark. God bless po sa lahat mga kabayan. Best wishes po sa kanila.